update sa sitwasyon ng El Nino, heat index at La Nina sa bansa, ating pag-uusapan kasama si Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. Dr. Marcelino, magandang tanghali po sa inyo. Yes, magandang tanghali po, Yusek Marge and Miss Nina. Magandang tanghali rin po sa ating mga taga-subaybay. Ganon din po, binabati ko po sila, of course, ng araw ng Kagitingan po. Sir, base po sa inyong forecast, ano po ang heat index natin sa mga susunod na araw at gaano kataas ang temperaturang maaaring tumama sa ating bansa? Opo, sa mga susunod na araw po, inaasahan natin na ang ating heat index ay maaaring umabot ng 44 degrees Celsius sa ilang lugar, no? Ito pong 44 degrees Celsius, actually from 42 to at least 51 degrees Celsius, ito po ay nasa danger level po ng heat index na kung saan ay meron pong kumbaga hindi magandang epekto sa ating katawan, ano, lalo na kung mananatili tayo na halimbawa may strenuous na trabaho or ginagawa. No, possible po ang heat cramps and heat exhaustion and even heat stroke po ay probable din for that conditions. Mula po sa matataas na heat index, inyo pong inihayag na may ilang mga lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng dangerous heat index o sobrang init ng panahon. Ano-ano po ang mga lugar na ito? Kasama ba ang Metro Manila? Base po sa forecast natin ay pinilabas po kahapon ng alas 5 ng hapon, ang Metro Manila po actually ay nasa 40 to 41 degrees Celsius na heat index ang inaasahan natin ngayong araw na to hanggang bukas po. Ang mga lugar po na kung saan nasa danger level, halimbawa po ay dito po sa Dagupan City sa Pangasinan, ganoon din po may ilang lugar din sa La Union, and then ganoon din po sa Tugigaraw City sa Cagayan, inaasahan din po natin about 42 degrees Celsius ngayong araw na to na heat index value. And then sa ilang lugar po, no, sa Palawan, inaasahan natin ang 43 degrees Celsius na heat index, nasa danger level na category din po ito. And ganun din po sa Zamboanga City, sa Zamboanga del Sur, inaasahan natin about 42 degrees Celsius na heat index ngayong araw na to. At sa Cotabato City sa Maguindanao naman po is about 42 degrees Celsius bukas, pero ngayon po inaasahan natin nasa 41 degrees Celsius ng kanilang heat index doon. May tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Marisol Abdurrahman ng GMA News. May specific area po ba tayong binabantayan o tinututukan as far as heat index is concerned? Hanggang kailan po ito mararanasan? Opo, marami pong, kasama na po yung mga nabanggit na lugar po, ano, halimbawa sa Ilocos Region, ganun din po sa Cagayan Valley, at sa even areas in Central Luzon, no? Halimbawa sa Pampanga, ina-expect din natin nasa 42 degrees Celsius by tomorrow ang kanilang heat index doon. May mga areas din po actually sa Mimaropa, in particular sa Palawan and even sa Occidental Mindoro, umaabot din po actually ng danger level ang heat index sa mga lugar na nabanggit. And even sa some areas in Mindanao, no, kanina po nabanggit ko yung BARM, itong Cotabato City in particular sa Maguindanao. Inaasahan natin 41 degrees Celsius yung heat index ngayon, pero by tomorrow, inaasahan natin nasa 42 degrees Celsius and yung ganung level po ay nasa danger level din po. So ito po ang mga lugar na ating binabantayan given that they can reach yung heat index nila doon sa danger level. Dr. Marcelino, dito naman po sa mga malalamig na lugar, tulad po ng Baguio, ano po ang highest temperature ang inyong naitala sa mga lugar na ito? Sa Baguio City po, mapalad po ang lugar nito given na mataas ang kanilang elevation. So nitong mga nakaraang araw po, ang pinakamataas na temperatura sa kanila ay about 26.8 degrees Celsius lang. And kung ipa-factor in natin yung humidity, nasa 27 degrees Celsius lang actually ang heat index nila. So roughly nasa safe to at least a little bit of caution lang ang nasa ganitong kategorya po ng values ng heat index sa Baguio City po. Samantala, balikan po natin ulit si Dr. Marcelino Villafuerte II ng DOST Pag-asa hinggil pa din sa lagay ng panahon sa bansa.
Doc Marcelino, kailan po mararamdaman ang paghina ng El Nino sa ating bansa at kailan po posibleng pumasok ang La Nina sa Pilipinas? Yes po, Yusek March. Pasensya na po kung na-disconnect po kanina sa internet. Inaasahan po natin ang El Nino ay patuloy pa rin hanggang March, April, May na season. And then by April, May, June, inaasahan naman po natin na mag-shift na ito into neutral condition. And then for La Nina, meron pong forecast ng mga models about 62% chance. It could start by about June, July, August po this year. Follow-up, may posible po bang may pumasok sa kabila po ng napakainit na panahon ngayon? May chance po ba ng pag-ulan o di kaya bagyo sa bansa? Ngayong linggo po, hindi natin inaasahan ang pagkakaroon ng bagyo. Kasi tinitingnan po natin, walang low pressure area tayong namomonitor sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Subalit yung mga dagliang pag-ulan po ay may posibilidad pa rin po given that meron po tayong maalinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kapag tumama po ito sa kalupaan ay nagkukos ito sometimes ng very short na kung saan ay rain showers, dulot po ng convection. Doc, meron pong isinusulong ang isang mambabatas ang pagkakaroon daw ng guidelines o standard protocol sa heat index kaugnay ng mga dapat gawin base sa level nito. Ano po ang masasabi niyang Pag-asa tungkol dito? Well, una po, Yusek March, nagpapasalamat po kami sa kay Honorable Congressman for of course, giving us trust and confidence pertaining po sa data ni Pag-asa. And of course, open po kami for having such protocol, given that meron naman po tayong National Disaster Risk Reduction and Management Council na kung saan ay interagencies po ito, na kung saan ay pwedeng balangkasin yung mga ganong proposal. And kung titingnan po natin, ang worry lang po actually natin ay limited po ang mga stations ni Pag-asa. But ang isang suggestion po sana namin ay, of course, magandang gamitin as guidance. Pero of course, kailangan namin ang assistance pa rin ng mga local government units and even yung mga other mandated agencies para halimbawa, yung sinusulong po kasing cancellation ng classes pertaining to certain values ng heat index, ay pwede po actually balangkasin together with the Department of Education upang nang sa gayon ay mas accurate na information po ang may parating natin sa ating mga kababayan. Mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan, Doctor? Opo, given po na mainit po yung panahon natin, and kung idadagdag pa natin yung humidity ay nandun po yung mga chances na kung saan ay maaari ang heat cramps, heat exhaustion, and even heat stroke, ay probable po. So pinapayuhan po natin ng ating mga kababayan na of course i-limit natin yung time natin spent outdoors. Uminom tayo palagi ng tubig and i-avoid natin yung tea, coffee, soda, and liquor upang hindi pa madagdagan yung dehydration. Gumamit din po sana tayo ng mga protection po, halimbawa umbrella or even sombrero, and gumamit tayo ng komportableng kasuotan upang nang sa gayon ay hindi natin masyadong maramdaman yung init. And then gayon din po, yung ating heavy activities, maaari po natin siyang i-schedule, halimbawa at the beginning or end of the day na kung saan hindi masyadong katirikan ng araw. Pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan at sana po ay palagi po tayong mag-ingat and stay safe po everyone. Ayan, so maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Marcelino Villafuerte II, Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa.